So ayan si ma'am, thank you so much ma'am. So dami pala nito mga paps. Tamang papawis muna tayo, let's go. Sagutin natin tong isang katanungan nung subscriber natin para naman may kabuluhan tong vlog natin ngayong araw. So good morning mga paps, another day, another biyahe serye na naman. Today is Wednesday mga paps dahil kahapon coding tayo. So time check is already 10:36 in the morning. Late na tayo nakabiyahe mga paps dahil sa late na nga tayo nagising. Medyo nanibago pa ako dun sa sa pinagpa-parkingan ko. Kasi mga paps, share ko lang mga paps. Nag-invest ako sa sa pay parking dito malapit sa amin. Actually parang kapitbahay ko lang siya kasi kahilera lang siya nung tinutuluyan namin ngayon. Tapos tropa rin yung may-ari. So lately ko lang nalaman na nagpapa-pay parking sila. So alam niyo naman kung ano yung nangyari sa atin nung nung mga nakaraan, 'di ba? So na aksidente ito si Roberto. Kaya naisipan ko na investan na lang rin yung pagpa-parkingan natin. So naisipan ko siyang investan mga paps dahil sa dalawang bagay. Syempre, unang-una, yung nangyari sa atin nung nakaraang linggo or nakaraang buwan. So alam niyo naman yung naging epekto nito sa atin. Syempre, bahala siya dun sa income natin. Kaya naisipan ko na kahit medyo gagastos or another expenses to, okay lang kasi mas malaki yung mawawala kapag may nangyari na namang di maganda sa sasakyan natin. Kaya naisipan ko mga paps na mag-pay parking na lang. So worth 2,500 siya per month. So okay na rin siya mga paps, at least safe naman yung natin, yung sasakyan natin doon. At the same time, yung security na rin, meron naman tayong CCTV doon. So yung pangalawang bagay mga paps, kaya naisipan ko na mag-pay parking dahil alam niyo po dito sa lugar namin, isa kami sa maswerte. Dahil merong istasyon ng subway dito sa amin mga paps. Kaya may mga notice na yung MMDA na talagang magkakaroon ng grabe heavy traffic dito sa lugar namin. Kasi isasara yung isang kalsada at actually main road siya para lang dun sa pagpapagawa ng subway. Di ba mga paps, road parking lang naman tayo. So ang mangyayari, imbes na pinapayagan yung one side parking, ang mangyayari mga paps, both side bawal mag-park kasi magiging alternate route siya nung mga dadaan, lalo na yung mga pampublikong sasakyan dun sa kalsada na pinagpaparkingan natin. Kaya naisip ko rin na naunahan na rin kasi for sure pag nabalitaan na yan ng mas maraming owner ng sasakyan, mag-aagawan na yan sa pay parking. Kaya naisipan ko na mauna na lang. So yun yung dalawang bagay mga paps, kaya nag-invest tayo sa pay parking. So all goods and don'ts naman, bali ang mangyayari mga paps, kukunin na lang natin yung pambayad doon sa tinatabi natin na 500 pesos kada biyahe natin. So all goods na rin mga paps. So sige mga paps, proceed na tayo sa ating biyahe. Actually nakakuha na tayo ng booking. So ayan siya mga paps, naka-priority siya. Malapit lang yan dito sa amin, papuntang Imus. So on the way na ako doon mga paps. Ang layo na lang niya sa atin is 1.4 kilometers. So based kay Google Map, nasa 8 to 10 minutes ando dun na daw tayo mga paps. So sabi nga ni sir nung tinawagan ko, dapat daw sa motor, kaso parang hindi daw ata nagkasya, kaya binook na lang sa sasakyan mga paps. So sige mga paps, balikan ko na kapag pipick upin na natin yung item. Let's go! So dito tayo mga paps. Big steel ma'am. Lalamove. Lalamove po. Anong po? Lalamove po. Thank you po 220 isang metro. Yan daw hindi parang di kasya sa motor. Kaya sinasakyan. Marami ba? Dami pala nito mga paps. Tamang papawis muna tayo, let's go. Kawawa naman si bossing wala daw siyang katulong. Time check mga paps, it's already 10:48 in the morning. So na-pick up na rin natin yung booking na yan.
Tapos mga paps, no, tanong lang, paki-comment na lang kung ano yung sagot dito kasi hindi rin ako sure kasi nga kakabalik ko lang mga paps, di ba? Kasi itong booking na yan mga paps, kung makikita nyo, naka-priority yan. Ngayon habang pinipick up ko yung yung mga item and parcel, kukuha sana ako ng isa pa, which is regular booking. Kaso ang problema, may lumalabas na ganyan mga paps. So naisip ko, baka mamaya nag-update sila Lalamove na once na naka-priority yung booking, baka mamaya hindi na pwedeng tumanggap ng regular, no? O baka pooling na lang. So sige nga mga paps, pa-comment nga ako mga paps kung kung glitch lang ba ito nila Lalamove o ayan na talaga yung update nila. So salamat sa sasagot mga paps. So yun mga paps, dahil ganun yung nangyari, wala tayong magagawa. So kailangan na natin proceed to. Gaya nga nasabi ko, kapag naka-priority naman, all goods din yung fare niyan. So nakita nyo naman 700 plus din yan. May malinis na tayong dyan, 600 plus mga paps. Tapos sabi ni sir, wag na lang daw ako mag-skyway. Pero okay lang naman, for sure di na ganun ka-traffic ngayon sa EDSA. So ang layo niya sa atin mga paps is 33 kilometers. So 1 hour and 10 minutes daw bago tayo makarating doon. So check natin mamaya mga paps, kung may glitch lang rin talaga siya, try natin na regular lang kunin natin pabalik dito sa Diliman or pabalik dito sa Norte. Tingnan natin kung ano talagang nangyari mga paps. So yung mga paps, balikan ko na lang kayo. Let's go! So yun mga paps, na-confirm ko na rin pala kagad. So nabasa ko rin dun sa bagong nilabas na update ni Lalamove. Tapos yung isa nating kaibigan, tinawagan ko kung totoo ba yon. So legit nga mga paps, no? So may bagong update pala si Lalamove. Hindi ko lang alam kung kailan. So hindi niya rin alam kung kailan. So before kasi nagagawa natin na makakuha tayo ng priority. For example, first booking natin is priority. Nakakakuha pa tayo ng second booking natin na regular. No? So ngayon pala may changes. So ganito scenario mga paps. Kapag ikaw nakakuha ka ng first booking mo na priority, ang second booking mo hindi na pwedeng regular. Okay? So ang pwede mo na lang daw palang kunin is pooling. So yun pala yung changes mga paps. Tapos pwede ring mangyari mga paps, pwede mo pa rin daw pagsabayan yung regular booking tsaka yung priority booking kapag ganito ang scenario yung nangyari. So kapag ang una mong booking is regular, so pwede ka pa rin kumuha ng priority. Basta una mong makukuha ang booking mga paps is regular. And then sunod mo lang or second booking mo si priority. Yun, malinaw yun mga paps ha. So ulitin ko lang, ang changes nila Lalamove, bawal na po kumuha ng regular booking or pan double booking na regular kapag nauna mong nakuha si priority. Pero kapag una mong nakuha si regular booking, pwede pang makakuha ng priority booking. So yun mga paps. Tapos sabi ng tropa, marami na daw kasi nagrereklamong customer na kahit priority yung kanilang binubook, sobrang tagal pa rin daw dumarating yung item. So yan yung sinasabi ko sa inyo mga paps nung nakarang vlog natin nung Monday, na alam nyo yun, yung parang nilulugar mo try mong ilugar yung sarili mo dun sa nagbook ng priority. Kasi nagbayad ka ng mataas kumbaga tinanggap mo na okay lang kahit mahal yung fare basta makarating ASAP yung yung binook ko, 'di ba? Kasi imagine nagbayad ka na nga ng mataas na fare tapos darating pa sa'yo sobrang tagal dun sa expectation mo. Kahit sabihin mong Cavite yan, 2 hours yan, for sure na dudong ka na kung talagang point to point lang yung biyahe mo. Baka nga wala pang 2 hours kasi nga base kanina, 'di ba? 1 hour lang mahigit. So siguro maraming nagrereklamo dahil imagine mo nagbook ka ng umaga, tas dumating sa iyo, naka-priority ka hapon na. Sad life 'yon mga paps. So egol naman talaga 'yung mga paps sa part ng mga customer, no. So para sa akin lang naman, ulitin ko lang mga paps, para sa akin lang po 'yun. Nakakahiya talaga sa customer na kapag priority 'yung book nila, sobrang tagal natin mai-deliver. So yun mga paps, kaya no choice na tayo ngayon na irekta na to dun sa sa drop off nito dahil nabanggit din sa akin ni sir na kailangan nila tong item na to. So all goods naman yung fare, 700 plus naman, o mayroon tayong 600 plus dyan na malinis. All goods na rin mga paps. Bale nanibago lang ako ngayon dahil di ko pa alam kanina. Ang pa doon nagantay pa tayo ng ilang minuto rin, no?
imbis na sana na diretso na natin, o kaya meron lumabas na pooling pabacoor, hindi ko kinukuha. Kasi nga ang mindset ko, regular ang kukunin ko. So, charge to experience na lang ulit mga paps. At least ngayon alam na natin na mayroon na palang ganung update sila, alam mo. Bawi na lang tayo sa sa bukas. Kung makakabaya tayo bukas, bawi na lang tayo sa ibang araw. Ma-adapt na rin naman na natin yan ulit yung mga bagong rules ni Lala Move. Kasi for sure ngayon, baka nga di umabot 2,000 to mga paps. Alam niyo naman ako, kapag may nakita na akong book pabalik ng Diliman, kinukuha ko na agad dyan. Tapos maaga tayong tatapos. Pero ang counterpart nun, mababarig din tayo natin. So sige mga paps, papunta tayo ulit sa drop off natin. Nag-quick update lang tayo. Then balikan ko na lang kayo kung ano pang pwede mangyari sa biyahe natin. Let's go! Yan lang po yung malaki, 5 box, tas yung wear lang. Ito bro. Oo, sideline lang boss. Ay hindi, ayoko. Ano lang ako, gusto ko gamit lang. Ganito lang. Puro lang, item. Yun yung pinapatay. Delikado din. Ito safety. Parang grab ka lang. Grab ka rin yan. Grab ka rin. Opo, in drive. Pero hindi na ako masyado. Lala Move. Lala Move ka. Ayun na sa. Time check mga paps. It's already 12:32. So umaaga natin yung ating item or parcel mga paps. Kasi nga naka-priority siya. So in-expect ko na rin mga paps na wala pa masyadong booking ng ganitong oras. Kasi pa lang kumbaga break time ng mga company. So wala tayong magagawa mga paps, kasama talaga yan sa biyahe natin, no? Hindi ko rin talaga alam na na may update pala sila alam mo regarding sa pagkuha ng booking. So di bali mga paps, makakapag-adjust naman tayo niyan. So update ko na lang kayo mamaya mga paps kapag nakakuha na tayo ng kapag nakakuha na tayo ng next booking natin, pabalik or parang gusto ko nga magpabulakan muna tapos from Bulacan doon tayo kumuha ng Padiliman. Pero let's see mga paps, tingnan natin, di naman natin hawak yung booking or yung bato ni Lala Move. Update ko na lang kayo ulit mamaya mga paps, let's go! So time check mga paps, it's already 1:46. So grabe, ang tupay po ng booking ngayon ni Lala Move, as in. Kasi malalaman mo siya kapag for example, andito ka sa dito kasi ako sa Imus. Ultimo yung mga binyan, nakikita mong pumapasok, layo na nun masyado, parang nasa 20 plus kilometers na siya. So isa lang ibig sabihin nun mga paps, sobrang po ngayon. Tumal, siguro sa oras lang na to kasi nga gaya na sabi ko kanina, break time nila. Kasi napansin ko na rin yan noon na pag nandito ako sa Cavite, mga around 3 PM pa nagsisilabasan yung mga booking. Pero minsan nakakachamba rin. So yun, di bale, at least nakakuha na tayo ng booking natin. Siguro isang oras din tayo nag-antay doon. Yan yung booking natin mga paps, Lala Ride siya. So ang layo niya lang ang layo ng pick up location sa atin mga paps is 3.5 km. So 10 minutes andun na daw tayo. So na-confirm na rin natin yung booking. At mag-isa lang daw si ma'am. So nasa mall siya, entrance. So bababa lang natin siya dyan sa may Pasay. So no choice tayo mga paps. Pero all goods na rin. Kahit Lala Ride siya, hindi man natin na-meet yung gusto natin na mas ipakita sana natin sa mga vlog natin yung parcel lang. So no choice na naman tayo mga paps. Sige mga paps, balikan ko lang kayo pag na-pick up na natin si ma'am. Let's go! So yun mga paps, nababa na natin si ma'am. Bale, ayan si ma'am. Pakita ko sa inyo. Ayan. So ayan si ma'am, thank you so much ma'am. So time check mga paps, it's already 2:59. So abang-abang tayo ng booking natin. So feeling ko mga paps ay gagamit na tayo ng mga pinagbabawal na technique dahil ano tayo sa Pasay medyo mahirap na makakuha dito ng booking. I mean marami siya pero ang traffic kasi dito Alam niyo naman allergic ako sa traffic Pero let's see mga paps, update ko na lang kayo kung ano pang pwedeng mangyari sa biyahe natin. Let's go! So time check mga paps, it's already 3:38. So hindi na talaga ako kumuha ng booking kasi ang baba ng fare ni InDrive mga paps. At the same time puro palayo sa akin. Ganon din kay Lala Move. Meron akong nasubukan na isa sana kanina. Diretso na Padiliman. Kaso wala, hindi natin nakuha. Hanggang sa tinamaan na tayo ng Katham. Sorry mga paps, bale babawi ako sa inyo, promise. Siguro hindi pa ganun nakakapag-adjust yung katawan ko na bumiyahe kasi halos mag-iisang buwan na kung di nakabiyahe mga paps.
So pagbigyan nyo muna ako ngayon ha. Pasensya na ulit. No, siguro mga ilang araw lulipas, makukuha natin ulit yung tamang timbang natin mga paps. Yung tamang diskarte para sa pagbiyahe natin. Tapos kanina rin kasi na late nga ako, gawa nga doon sa may pay parking. Kasi ang style doon, nasa pinakahuli kasi ako kanina. Kasi hindi pa namin gamay yung oras ng isa't isa. So tinawagan pa yung mga nasa harap ko para lang makalabas ako. So yun mga paps, andito na tayo sa Welcome Rotonda. Pero i-open ko na lang si InDrive. Pero si Lalamove mga paps, baka hindi na. Kasi ang hirap na hanapan ng yan, saktong pauwi. Pero since kay InDrive, may kita mo kung saan yung drop off. Siya na lang muna yung online natin ngayon. Okay? So hanap lang tayo kay InDrive ng Padiliman or malapit dun sa Diliman. Okay, so update ko na lang kayo kung meron pa. Kung wala na mga paps, proceed na kagad tayo sa computation natin. Kung may kukumpitin nga ba. Sige mga paps, update ko na lang kayo. Let's go! So yun mga paps, pahabol ko lang pala. Sagutin natin tong isang katanungan ng subscriber natin para naman may kabuluhan tong vlog natin ngayong araw. So sige, basahin natin mga paps ha. So good PM paps, tanong ko lang po, paano pag sa mga long distance tapos may toll fee, automatic na ba kasama? Saka paps, kung sa mga building naman i-deliver tapos kailangan mag-park at may fee. So salamat po. So yun yung comment or katanungan ng isa nating subscriber. So sige mga paps, sagutin natin yung unang question niya, yung regarding sa toll fee. So yun mga paps, pagdating sa toll fee, hindi siya automatic or obligadong babayaran talaga yan ni customer. Okay? So ang unang gawin nyo mga paps is tawagan si customer. Lalong-lalo na yung drop off mga paps. Kasi minsan lang naman na si pick up yung nagbabayad lahat eh. So mas maigi, dalawa yung tawagan nyo. Maaaring si drop off yung nag-book or si pick up yung nag-book. Pero mas maigi kung si drop off na lang tawagan ninyo para sure. Kasi sila kadalasan yung nagbabayad ng fare. At the same time ng lahat-lahat kung ano mga additional fees. So tawagan nyo sila ma'am. So pwede nyo sabihin na ma'am, good afternoon po. Since yung lugar po ninyo ay dadaan po sa expressway ma'am, hingi lang po sana ako ng consent na dadaan po ako ng expressway. At the same time, for reimbursement po yung ating mga toll fee. So ibig sabihin mga paps ay nagpapaalam ka sa kanila. Ngayon kapag pumayag sila, di dumaan ka ng expressway. Pero i-reimburse nila yon mga paps. Pero kapag hindi naman sila pumayag, no choice ka mga paps kundi mag-service road. So yun talaga mga paps yung nakalagay sa rules and regulation ni Lalamove na kailangan manghingi ka ng consent dun sa customer kapag dadaan ka ng expressway. Okay? Lalo na kapag skyway kasi isipin mo mga paps, napakamahal ng skyway. So kailangan talaga ipaalam yan at wag na wag mong gagawin yung magdi-decide ka ng sarili mo na hindi mo pinaalam sa customer. Nako, sigurado pag natapat ka sa customer na medyo maalam din sa sa Lalamove, magtatalo kayo mga paps. Kaya hanggat maaari, iwasan na natin yung ganun kasi masisira lang yung biyahe nyo tsaka yung araw ninyo. Kaya mas maigi mga paps na tawagan nyo muna si customer at humingi kayo ng consent na dadaan kayo sa expressway. So yun yung sagot natin mga paps sa number 1 question niya. And then yung follow-up question niya is yung regarding sa mga building, yung mga parking fee. Okay? So para sa akin mga paps, halos ganun din naman yung sagot ko dyan para sa number 1 question niya. Kasi napaka-importante ng communication natin sa mga customer. Kasi syempre mga paps, iba't ibang klaseng tao yung nagiging customer natin. Baka kasi mamaya isipin mo na nagkaroon ka ng customer, di ka na nagpaalam, nagbayad ka na lang, tapos pag singil mo, inabot mo lang yung resibo, pumayag na. What if mga paps kung natapat ka nga sa marunong sa Lalamove, yung alam niya yung galawan sa Lalamove, di magkakaroon pa kayo ng diskusyunan. Kaya ang best way talaga mga paps, pagdating sa mga additional fees, ugaliin nyong tawagan muna si customer. I-confirm nyo po muna lahat. For example, yun nga sa parking fee. Since nakita nyo sa drop-off, building, di ba? O kaya may mga parking fees. Yung sa pakiramdam nyo meron. So, ang best way dyan mga paps, bago ka palang makarating sa drop-off, tawagan mo na si customer. Siguro mga 10 to 15 minutes bago ka dumating doon sa drop-off. Tawagan mo na. Tanungin mo na ma'am, meron po bang parking fee dyan sa drop-off po? O, pag sinabing opo, ma'am, regarding lang po sa parking fee, hingi lang po ako ng consent ulit na for reimbursement po yung parking fee if ever po na tumagal po tayo. So yun, di ba? Pag sinabing okay, edi okay. Pag sinabing hindi, edi gagawin nyo lang ng paraan yun. Baka di ka napapasokin sa building o ano man yung suggestion ni customer kasi mas alam nyo yun mga paps Kumbaga
hindi lang naman siguro first time niya mag pabook sa sa Lalamove. So kaya yun lang mga paps, no, napakasimple lang nung sagot ko. Actually yung sagot ko nga sagot ko na rin yan dun sa una tsaka sa pangalawa. Napaka-importante po ng coordination natin or communication natin sa mga customer. Para po pag binabani nyo yung item or parcel, wala po kayong maging problema, wala po kayong diskusyon na magaganap. Okay? So yun lang naman mga paps, sana nasagot ko tong tanong mo ng maayos, no? Ang hirap din sumagot habang nagdadrive Pero sa tingin ko naman nasagot natin yung tanong mo ng maayos mga paps. So shoutout sa'yo, Paps Oscar Camacho Jr., no? Mag-iingat ka palagi paps, at kung isang Lalamove driver ka na rin, drive safe always mga paps, and God bless you always. So yun mga paps, bale malapit na rin tayo dito sa amin. So balikan ko na lang kayo kung magkano yung kikitain natin ngayong araw kung meron man. So yun mga paps, touchdown na tayo. Dito na tayo sa ating parking. Bale, napakasimple lang naman ang computation natin ngayong araw mga paps, dahil yun na nga, inabot tayo ng katam. So wala naman tayong ibang wala tayong tip, wala tayong etrax mga paps ko. So yan lang yung kinita natin ngayong araw. Ang total niyan is 1,139 pesos mga paps. So bale dyan kung makikita nyo, dyan yung kumbaga yung kinita natin kay Lalamove, na awas na yung komisyon niya. At the same time yung kay InDrive, kasi kanina nung nag-aantay pala, hindi ko na nasama sa video. Nung nag-aantay tayo ng booking kayo na sa Cavite, may nasakay tayo palabas mula doon sa may binaba nating mga electrical equipments. So 80 pesos yung kinita natin doon. So yun lang. Yun lang mga paps, yun lang kinita natin. So di muna tayo magbabawas ng pang maintenance natin, dahil saglit lang tayo, dahil 5 hours lang tayong dumuti ngayong araw. Pero okay na rin to mga paps. Pagpasensya nyo na muna ako ha, babawi na lang ako sa inyo, no? Bumibelo lang muna ako kasi medyo hindi ko, parang nawala yung yung pagka nawala yung diskarte ko kay kay Lalamove sa pagkuha ng book. Medyo naiinip na naman tayo na magantay ng maraming booking. Yun lang mga paps, I hope na kahit hindi tayo ganun nakakuha ng booking, sana po nag-enjoy pa rin kayo sa ating vlog or content. And I promise na mas gagalingan pa natin sa mga susunod nating vlog or content mga paps. I think this is it, pansit na naman mga paps, no? Kung ikaw ay naghahanap ng video regarding sa pagiging TNVS driver or Lalamove driver, nasa tamang video ka paps. Kaya naman wag mo rin kalimutang mag-like at subscribe mga paps, kasi yan, kung makikita nyo, naka 600 plus na tayong subscriber. So para ma-monetize tayo, kailangan ma-meet natin yung 1,000 subscriber. Pero when it comes sa watch hour mga paps, na-reach na po natin yan. Kaya maraming salamat sa inyo mga paps. Isa pa mga paps, shoutout po sa lahat na nagpapa-shoutout, no? Kasi hindi ko na kayo mag-isa-isa, sobrang dami nyo na rin. At maraming salamat sa palagi ninyong pagsuporta sa akin. Kaya ayoko na rin patagalin to. Sa muli nating pagkikita, beep beep sa inyo. Paalam!